400 grams. Ma! Ito pera-pera. Okay. Then we have 800 grams dito sa piso. 3 kilos sa sugar, tsaka 20. Tama, ang galing-galing mo naman, Lola. Tandaan niyo, hindi ko mas malaki ang isang bagay, ito rin mas mabigat. Pwede rin yung mas maliit pala, ang mas mabigat. Wala, bumili na kayo ng gusto niyo, ha? Mabalik na ako sa pwesto, ha? Wala. Ang sigado. Parang gusto naman itong kainin mo. Plus 30 pesos equals 60 pesos. Eh, kapatid na ito, Charlie, ah. Sabi mo, dalawang medium. Eh, kung large na lang kaya, kasi 250 grams yun, pero 50 pesos lang, mas makakamura pa tayo, tsaka mas marami yun, no? Sigurado na. Kasi, alam mo, kapag dalawang medium ang pumili natin, na tig 120 grams, pag pinagsama mo nun, edi 240 grams. Tapos, 60 pesos. Eh kapag yung isang large naman binili natin, na 250 grams. Tapos, 50 pesos lang. O diba, mas mura ng 10 pesos ang large. Hindi na nga, matutandaan kasi, ubus na to yung... Ubus na tong money na pang-kari-kari ni naman. Anong gagawin ko? Lagot ka! Tangali na mag-aalas natin na paano nagkaroon-karoon ang nanay mo? Anong gagawin mo? Bakit? Pinadala niya ng mama niya bumili ng mali. Para pang-labas ako. Knowledge Channel, your school anywhere. Reaching more, teaching more. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hi! Classmates, boys and girls all over the world, kumusta kayo? Ako si Kuya Robbie at your service and welcome sa ating Matt Dali Live! Ay, grabe no? Ang init-init naman. Kasalanan ko rin to eh. Nakagyan to ako. Mabuti pa sumama kayo sa akin. Pumunta tayo sa... Pumunta tayo sa beach. Yan. Okay. Woo! Init-init. Parang nag-jacket. Ay, nako. Ayan. Ang fresh ng hangin dito sa Dalampasigan, sa beach. Ang saya. Ready na ba kayo? Okay. Ang ating lesson for today ay unit fraction. Unit fraction. Sino familiar sa fraction? Ito yung may numbers na tinatawag nating numerator sa taas at denominator sa baba. Diba? At merong bar line sa gitna. Sa lesson na ito, yung matututunan natin kung ano nga ba ang unit fraction. Siyempre, isasama rin natin kung paano nga ba ang tamang pagbasa at pagsulat nito. O, game na ba kayo? Yes, unit fraction. Ito actually sa mga paborito ni Kuya Robbie. Tingnan natin yung mga halimbawa natin dito. Okay? May napapansin ba kayo? May mga shaded parts. Ang bawat isa
ay nagpapakita ng fractions. Ano nga ba ang fractions? Pwede din ito gupitin? Hindi natin look. Ang fraction o hating bilang ay ginagamit upang maipakita ang bahagi ng isang buo. Ito ay binubuo ng numerator bilang sa taas na bahagi at denominator bilang sa ibabang bahagi. So, may iba pa ba kayong nakapansin sa mga halimbawa natin? Correct! Ang bawat larawan ay meron isang shaded region lamang o part o tinatawag nating unit fractions. Ang unit fraction ay ang fraction o ating bilang na may numerator na 1 o isang bahagi ng isang buo. Kapag ang denominator ay 2, ito ay binabasa bilang half. Kapag ito ay 3, ito ay binibilang o binabasa bilang 3. Tandaan na ang denominator na 4 hanggang 10 ay binabasa na may tunog na sa dulo. Diba? Sige nga, sabihin nyo nga. Good job. Parang, so, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Pwede ko bang sumobra? Yes! 11, 12, 13. Diba? Pero ngayon, hanggang 10 muna tayo. Nakuha ba natin? Mahusay. May isang tricky lang na kailangan yung tandaan palagi. Sa mga classmates natin, sa 5, hindi siya 5, 5th. Can you say it? 5th. Yan. Oh. Pero ito, nakikita niyo pa ito? Yan. Doon kami nag-stay kasama ng family and friends ko. Ganda ng apartment na titirahan namin ng 1 week. Okay, meron siyang 10 kwarto. Gamitin natin ang apartment na ito, no? Ang apartment ay binubuo ng ilang magkakaparehas na parte o laki. Sige nga, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, ang bilang na 10 o 10 yung ating denominator. 10. No? So, ilan ulit yan? 10. Yes. Pero 10 kwarto, isa lang ang gagamitin namin. Sobrang laki naman ng kwarto kasi na to. At kapag nagsama-sama kami, mas maganda yung bonding, mas happy tayo, di ba? So, ito yung kwarto na tutulungan namin. Isa lang. So, wait mga classmates, parang nakita ko ng unit fraction dito paano nga ba natin isusulat to? Base sa larawan na nakikita natin. Isusulat natin ang 1 bilang numerator, tapos guguhit tayo ng fraction bar line. At sa baba naman ito, ang denominator na 10. At ito ang magiging pagsulat niya, 1/10. Diba? Pero, ano ba ang tamang pagbasa rito? 1/10. Hindi nga, sabihin mo ba? 1/10. Ganun lang kasimple mga classmates. So, next class naman tayo. Mula sa kwarto, ganda naman ang bleach umbrella na ito. Ang cute-cute, nakaka-refresh yung flower design, di ba? Lalong-lalo na pag kulay pink. Parang mararamdaman mo, may rosas ang bukas, di ba? Summer na summer. Bagay sa kulay ng resort nila na orange and yellow yung theme. Na gamit ang beach umbrella na ito, ilang magkapare sa parte o laki ang ikalawang larawan. Sige nga, bilangin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang ating denominator. Okay? Para malaman ng numerator, ilang parte ang may shade sa larawan. Sige nga, bilangin natin. Ilan nga bang may shade sa larawan? 1. Isa lamang ang may shade. Kaya naman ang simbolo
ng fraction na ito ay 1 sa taas, o numerator natin, tapos fraction bar, tapos sa baba naman ng fraction bar, 7. Yun ang magiging denominator. O, at ang tamang pagbigkas nito ay 1, sa baba, 7. 71. PH. Okay? O dahil 7 ang ating numerator, huwag kalimutan ng PH sa dulo ng number na yon, 7. Subok pa tayo ng isa bago tayo dumiretso sa ating math quiz time. Dito tayo sa restaurant. Dito tayo sa isang restaurant na nag-serve ng signature Hawaiian pizza sa resort. Sarap! Mahilig ba kayo sa pizza? O sa pineapple? Eh kung paborito niyo yung dalawang yun, sigurado, ubos niyo itong Hawaiian pizza na ito. At bago natin bawasan itong pizza na ito, sarap. Gamitin natin ito bilang halimbawa. Ang pizza na ito ay binubuo ng ilang magkakaparehas na parte o laki. Count nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 slices na may magkakaparehas na laki. Ito yung ating denominator. 8, di ba? Itong bahagi naman na ito, yung parte ko. Kakainin ko dahil winner sa pineapple, di ba? Ito na yung magiging numerator natin. Kaya ang simbolo ng fraction nito ay ganito. 1, fraction bar, sa baba nito, 8. Tandaan nyo numerator, new, bago mag-fraction bar sa taas, numerator, denominator sa baba, B, down. Okay, kung nalilito kayo kung ano yung numerator, denominator. Ang tamang pagbigkas dito ay 1, 8. 1, 8. Mas dali lang, di ba? Kaya naman, simulan na natin ang ating test. Sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds to answer. At maghanda na, dahil magsisimula na tayo. Ito na ang Math Dali Quiz Time! Ito na, question number 1. Alin sa mga sumusunod tuloy? Wala pang PH yun. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng unit fraction? Is it A, 2/3, B, 3/4, C, 1/6, or D, 20 seconds, go. Unit fraction. Ano nga ba sinabi natin tungkol sa unit fraction, Kuya Robs? Unit fraction, kailangan ito naman dito. Alin sa mga choices natin, maraming numerator. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C. Letter C. 1/6. Bakit letter C? 14 unit fraction. Ang isang fraction ay mainuturing na unit fraction kapag ito ay may 1 na numerator. Hindi natin pwedeng tawagin ng ibang options na unit fraction dahil hindi naman 1 yung numerator nito. Dali lang, di ba? Dali. Marami na ako ang tamang sagot. Good job. Let's proceed to question number 2. Paano ang tamang pagsulat ng unit fraction na 1/3? Ito ba ay A, B, C, or D? 20 seconds go. 1/3. Ano ba yung third dyan? Meron tayong 6, 5, 4, 3. Ano ba ang third? Pero, time is up. Ang tamang sagot ay letter D. Letter D. 1/3. Yan ang pagsulat, di ba? 1/3. Susulat natin ng 1/3 ng ganito. 1 na sa taas, 3 na sa baba. Yung ibang unit fraction sa ating options, ganito sinusulat, no? 1/6, 1/5, and 1/4.
5, 6th, 5, 5th, 4th. Madali lang, kaya favorite to ni Kuya Robs. Let's go to question number 3. Question number 3, ano ang unit fraction na ipinapakita sa ating larawan? Yung bilog, hinati natin sa 4 equal parts. Tapos, may isang shaded part. Ito ba ay A, 1 half, B, 1/4, C, 1/6, or D, 1/8? 20 seconds, go. Unit fraction na pakita sa ating larawan. 1 half, 1/4, 1/6, 1/8. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, 1/4. Ano ba ito nakuha ko ni Robs? Para malaman ang numerator, bibilangin natin yung shaded part ng larawan. Shaded part, yung yellow. Ilan ba yung shaded part? Tama, isa. At para naman makuha ang denominator, bilangin natin kung ilan yung equal parts. Hinati yung bilog. O, bilangin natin ha. Hindi lang yung blue. Pwede ito Isama natin yung buo. Okay? Bilangin natin. Isa, dalawa, Di mo nagbabawal? apat. Di Kaya mo iba? apat ang ating denominator. Pwede lahat yan? Kaya ang unit fraction na ipinapakita rito ay 1 barlay or 1/4. Mas dali na, di ba? Sino ba nakuha na tamang sagot? Good job, classmates. Diretso tayo sa question number 4. Ibigay nyo nga ang unit fraction na ipinapakita sa larawan. Sige nga. Is it A, 1/3, B, 1/5, C, 1/7, or D, 1/9? 20 seconds, go. May isang shaded region, so sigurado na tayo na 1 yung ating numerator. Pero ilan ba yung equal parts natin dito? Sa mahabang rectangle na ito. Time is up. Ang tamang sagot ay letter D, 1/9. Parehas ba tayo nakuha? Sige nga, check natin. Para malaman ng numerator, easy. Bilangin natin yung shaded part sa larawan. Ilan yung shaded part? Isa. Tama. At para naman makuha ang denominator, bilangin yung magkakaparehong sukat at laki sa larawan. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam. Siyam ang ating denominator. Kaya naman ang unit fraction ng larawan na ito ay 1/9. Ninth one sa inyo. Ang dami na kuha ang sagot. Yan, nakakaproud talaga yung mga classmate natin. Last question na tayo. Kung natin mas interesting. Diretso tayo sa question number 5. Alin sa mga larawan natin ang nagpapakita ng 1/5? 1/5, okay? Ito ba ay A, B, C, or D? 20 seconds. Go. 20 seconds. 1/5. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Ang tamang sagot ay letter D. Sige nga, kung titignan natin ang mabuting larawan, meron tayong one shaded part. At ito ay meron lamang na 5 magkakaparehas na laki at sukat. Kaya naman,
1 shaded part, 5 magkakaparehas na laki at tupat, 1/5. Samahan ulit ako next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Kuya Robbie na nagsabing, isip plus tiyaga equals Macdali. Paalam! Knowledge Channel, your school anywhere. Reaching more, teaching more. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Mga bata, wala ba kayong pasok ngayon? Wala po kaming pasok ngayon, Mang Paul. Mang Paul, ano po ba yung dala niyo? Basura. Hindi kasi nakapag-akot ang basurero ngayong araw na to. Kaya itatapon ko to dun sa basurahan sa kabilang kanto. Paul! May pasok ka ba? Aba, meron. Pero idadaan ko muna to dun sa kabilang kanto. Tatapon mo itong basura to? Oo, kasi dumaan yung basurero, kaya tatapon ko na lang dun sa basurahan sa kabilang kanto. May mga basong bote ba yan at papel na gamit na? Oo, Dr. Milyares. Nangyari, nagtapo kasi ng mga bote at maraming papel si Becky. Bakit bang ako na lang magtapo niyan? Sige, bahala kayo. Salamat, Paul, ha? Sige, Doktor. Patricia, ano ba ang gagawin ng dati mo sa mga basura na yun? Binibili po ni Daddy ang mga basong bote. Tapos,